ano ang katunayan na yan mismo ang kalooban ng ating Ama na pag-isahin ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo? Ganito naman po mababasa natin sa saling New Filipino Version, diyan pa rin po sa Efeso 1:9 at 10. Pakinggan po ninyo. At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban, ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo, upang isakatuparan sa takdang panahon, upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, at ipailalim sa isang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. Yan po ang katunayan, mga kaibigan. Ito po ay kalooban ng ating Panginoong Diyos. At yun po palang sinabi kanina sa binasa natin na ang lahat ay mapasailalim ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katumbas, tipunin po ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo. At sa unahang bahagi ng talata nga, binanggit na yan talaga ang kalooban ng Ama na nasa langit na siyang dapat pong gawin ng tao sapagkat yan mismong itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong ngayon, kapatid na Jason, paano mangyayari na ang lahat ay matipon at pag-isahin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Ang binasa po natin kanina ay Efeso 1:9-10. Pakinggan naman po ninyo sa mga talatang 22 hanggang 23. Ang lahat ng bagay ay ilalagay ng Diyos sa ilalim ng kanyang mga paa, at siya'y itinalagang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na kanyang katawan. Ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat ng bagay, sa lahat ng paraan. Upang matupad po yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na ang lahat matipon sa ating Panginoong Hesukristo, kailangan po na ang tao maging bahagi ng iglesia o kaanib sa iglesia na katawan po ng ating Panginoong Hesukristo. At sana napansin niya ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Jason, na ang may kalooban po na ang tao ay dapat nasa iglesia o katawan ng ating Panginoong Hesukristo ay ang ating Panginoon Diyos po mismo. Kaya nga yan ang itinuro po at hinanap ng ating Panginoong Hesukristo. Ang